Kamara. Sila ang napupuna ng anti-insurgency program ng SMNI. Sinita naman ng mga abogado ng network ang tinawag nilang pambubusal sa himpilan dahil pati social media platforms ay gustong iban. Lahat na attempts dito para busalan ng SMNI, lahat dito ini-explore. No? Tinanggalan na nga, binusalan na nga dahil sa order ng NTC na binigyan ng pagbubusal ng indefinite period ang SMNI. Tapos, siyempre hindi kasama doon yung online platforms. Hinahabol pa doon, ha? So, hindi ko alam, ang katanungan ko, sino bang takot sa SMNI? Ang Congress ang investigation dito. Hinabol pa nga naman talaga. Talagang ano no, takot sila talaga. Tangina, kung merong FB, hahabulin din nila sa hahabulin din nila sa FB. Diyos ko po. Papatanggal nila sa Facebook, sa YouTube, o kahit anong social media platform. Tangina, ano ka? Boss ng lahat? Pati sa social media, patanggal mo pa? Ibig sabihin, meron silang kinukubling hinanakit at talagang parang hihimatay na sila sa sobrang sakit ng kanilang nararamdaman dahil nga patuloy na talagang sinisiwalat sa mga mamayang Pilipino kung sino ba talaga ang nanggugulo at salot sa bayan. Ganun lang kasimple. Kung hindi kayo totoong ito tatlong mga ano na yan, mga salot sa bayan na yan, kung wala kayong ginagawang masama, hindi dapat kayo apektado. Kasi ang ginagawa nyo, parang nagiging main priority nyo pa ngayon yan, na pati social media. Tangina, ang awkward nun. Ang awkward nun. Grabe. Ayan, pag napanood ng maraming Pilipino yung ginagawa niyan, alam na this. Alam na. So ito, panoorin pa natin. Ito nga pala, si attorney Mark, magaling yan, no, magaling yan. Tsaka yung segment sa SMNI na ayan nga tungkol sa batas, napakaganda niyan. Tulad na sinabi ko kanina, yung iba kasing nakagisnan natin na mga mainstream media, yung mga news outlet, walang ganung mga segment. Meron silang kukuhaning mga attorney, nakakasabwat pa nila na kung ano man yung interest nila, nakakasabwat nila. Totoo yan. Dito sa SMNI, maririnig mo mismo kung paano sabihin o paano ipaliwanag ng mga attorney dito nga sa segment nila sa tungkol sa batas na tama lahat ng tinuturo. Talagang kahit i-check mo o pag-aralan mo, talagang accurate. Ganong kaganda. Tsaka pwede ka pang magsuplong sa kanila. Kasi eto yung ibang mga kababayan kasi natin na mahihirap, o kahit sabihin mo hindi mahihirap, kapag sa lugar nila, sa probinsya nila, meron sila nakikita ang politikong may ginagawang mali, o example, nag-illegal logging, merong tawag dito, nag-aano ng oil na illegal, parang mga ganon, o kahit ano pang mga ibang kalokohan na mga politiko doon sa bawat lugar, pwede mong isumbong sa kanila, pwede kang pwede mong itawag sa kanila. Kasi nga naman dati, kapag nung wala pang SMNI, walang masabihan yung mga tao. Nakakatakot naman kasi kapag sinumbong mo o talagang nireport mo na mayroong politiko sa lugar nyo na may ginagawang anomalya o illegal, wala silang mapagsumbungan. Tsaka pag may pagsumbungan sila, konektado din doon o alliance o nababraso ng politiko sa inyo o kayang bayaran, tangina, pwede pang ipapatay yung taong concerned lang sa bayan, yung mamayang Pilipino na gusto lang maging nasa ayos lahat. Kasi yung ibang politiko kasi diyan, ang tingin nila sa sarili nila, bawal silang pagsabihan, bawal silang sitahin, lalo pa kung maibubunyag yung kalokohan, kung may illegal na ginagawa. Kaya tong
tatlo na yan, hindi ko alam kung ba't binoboto pa yan eh. Hindi ko alam kung ba't binoboto pa yan. Tangin na, kung ako lang masusunod, sisipain ko na. Hindi kasi, nakakainis lang na, tangina, lahat ng Pilipino, lahat ng tao, minsan lang mabuhay. Napakaikli ng 50 years old lifespan ngayon o 60, kasi hindi mo na masasabi kung aabot ka pa ng 70 o 60. Kumbaga minsan ka na lang mabuhay, eh hindi mo pa bibigyan ng magandang history yung sarili mo, na nakatulong ako sa ganto ganyan, nakatulong ako para maging maayos yung ganyan, ganto ganto, yung maging ano ba, maging makabuluhan yung minsan mo lang na pagkabuhay. Kasi tangina, real talk, kapag namatay ka, hindi mo alam kung saan ka mapupunta. Wala pang kahit sinong tao na nakapagsabi o nakapagpatunay kung saan ka mapupunta. Kaya naman tangina, napaka ano nito, no, napaka legit. Minsan lang talaga mabuhay. Give your best, gawin mo lahat ng makakatulong, gawin mo yung tama. Tangina, dito kasi sa mga tao na to, hindi naman kayo aabot ng 1,000 years old para ipatuloy nyo yung paghahasik nyo ng lagim. Maawa naman kayo sa mga tao. Pansariling interest nyo lang yan eh, at sa mga boss nyo eh, yung mga pinaglalaban nyo na yan. Tangina nga yan, makakatulong ba yan? Kaya galit na galit talaga ako pagka usapang mga ganyan, kasi nga matagal na akong bad trip sa mga yan, sa mga kaululan yan. Tuloy natin to para marami pa tayong malaman. Of legislation, hindi sila piskal, hindi sila korte, hindi sila trial of to gather evidence. Kung hindi, mag-imbestiga lang sila based on kung gagawa sila ng batas. But granting na gagawa sila ng batas, kailangan yung batas na yan hindi ma-violate yung due process clause. Yung due process clause, kailangan fair, kailangan consistent with justice, kailangan Franco, hindi basta-basta yung naging komento ni Attorney Rolex Suplico, dahil ito, matagal na ito sa larangan ng franchise law. Sino man nakaupo ngayon sa NTC, mas matagal ito experience si Attorney Rolex Suplico, at nakikita na nga yung pamipressure sa NTC at sa MTRCB hindi dito sa issue ng paghirit, natanggalin nga sa social media platforms ang mga programa ng SMNI. Apektado din itong dalawa dahil si Attorney Rolex ay may programa sa DZAR Sunshine Radio, at si Attorney Mark Tolentino naman ay may programa rin sa SMNI na ngayon ay hindi na nakikita o national TV dahil nga sa indefinite suspension ng NTC. Hindi pa raw ito ang huling pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa franchise ng SMNI. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, balik sa'yo, Frank. Tangay na kasi, bakit kasi tangay na minarites ka, o sabi mo nang ganon, o binalita ka, o inakusahan ka. Tangay na, kung di naman totoo, bakit ka nagre-react? Ito, huling-huli talaga sila kung bakit nagre-react sila, at gumagawa pa sila ng way para masupil. Katulad nga nitong sa SMNI, susupilin nila kasi nga, tangay na, equivalent nun, totoo yun. Guilty ka nun. Ganun yung kasimple. Whew! Yes, MJ, linawin ko lang, meron pang kasunod, meron pa tayong specific date, kung next week pa ito, or alam naman na nasa ng ating mga kabayan dito. That we have to know, Frank, dahil nag-adjourn kanina ang mababang kapulungan, yung hearing ng Franchises Committee na hindi binabanggit o walang nag-move kung kailan ang susunod na pagdinig. Pero makailang beses sa binanggit kanina yung salita na on the next hearing. So malamang sa malamang
Tama yon. Kasi ganito yan. Yung SMNI, pansinin nyo, kung hindi dumating yung SMNI, iikot tayo sa mga ka-fake newsan ng ibang news outlet na nahahawakan ng ibang politiko at nasusupil. Tapos hindi kayo makakakita ng ganitong mainit na issue o balita kasi nga tahimik nun eh. Kasi nga nakokontrol nila. Hindi katulad ngayon, napansin nyo na sumikat tong tatlo na to. Kasi nga ngayon pa lang sila na booking. Nung pagdating ng SMNI, talagang binuking na agad sila. Ganon kasimple. Malalaman mo na agad kung ano yung pinopunto. At malalaman mo na agad na kung totoo ba o hindi itong akusasyon. Kasi mismong sila nagre-react at gumagawa pa nga ng paraan para supilin yung SMNI. Kitang-kita ang motibo nila. Kitang-kita yan mga kababayan. Kaya maging aware na tayo sa tatlo na yan, pati yung mga party list na hawak nila. At may mga alliance pa yan syempre. At di lang yon, meron pang mga konyan, may mga ibang politiko pang kasabwat o ka-alliance na nandyan nga sa gobyerno. At syempre, ang masaklap nun, kung kakampihan talaga yan ni Lisa o baka konektado na sila kay Lisa Araneta at kay Tambaluslos, talagang yari tayo. Yari. Palagi ko merong konekta kay meron ng lagay ko kaya malakas yung loob ng mga to na supilin yung SMNI. May bulong ni Tambaluslos tsaka ni Lisa Araneta. Ano na yan, tawag dito, baka alliance na talaga nila yan. Kasi malakas yung loob eh. Malakas yung loob na manlaban eh. Hindi naman malalaban yan kung walang kapit. So ang bottom line ng topic natin ay dahil nga apektado itong mga kongresista at talagang nagka-hearing, balak supilin ng mga kongresista dito sa Kamara ang SMNI. Pinagtutulungan nila. Yung si Tambaluslos, matik na yan. Nakita nyo naman ang galawan. Kapag ayaw nila, sinusupil nila talaga. Pinag-iinitan nila. Yan yun. Yan na nga, nabalita na nga dito na tuloy-tuloy pa rin na ginagawa nila ng paraan kung paano masusupil ang SMNI.